Iba't ibang pangalan ang nabanggit sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na isinagawa ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero hindi naman kinikilala ng bagong majority bloc sa pamumuno ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang nasabing pagdinig. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita, si Angela Babad. Angela. Ninya, wala kang nangyaring Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Ito nga ang paninindigan ng bagong Senate Majority Bloc sa pangunguna ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, kinikilala lamang nila bilang Blue Ribbon Chairman si Senator Erwin Tulfo at hindi si Senator Pia Cayetano o ang Subcommittee Chair na si Senator Rodante Marcoleta. The Blue Ribbon Committee hearing is now called to order. Mag-aalas 10 ng umaga na magsimula ang Blue Ribbon Committee hearing na pinangunahan ni Senator Pia Cayetano. Tumayo bilang resource speakers ang 18 Marines na sangkot umano sa pamamahagi ng mali-malitang pera na bahagi ng kickback mula sa flood control projects. Ilan sa mga nabanggit sa pagdinig ay sina mamamayang Liberal Representative Laila de Lima, Father Flavio Villanueva, pati na rin ang ilang senador mula sa bagong mayorya na sina Senator Vicente Soto III at Senator Erwin Tulfo. Buwelta ni Soto, hindi na niya pinapatulan ng paratang dahil hindi naman siya senador mula 2022 hanggang 2025 at ang executive assistant niya pinangalanan na tumatanggap umano ng kickback na si Mark ay pumanaw na noong 2015. Samantala maghahain naman ng reklamo si Senator Erwin Tulfo sa pagkakadawit sa kanya sa nasabing issue. Kinwestiyon rin ni Tulfo kung bakit hindi nabanggit o dumaan sa investigasyon ang mga miyembro ng Cayetano Bloc na sina Senator Loren Legarda at Senators Mark at Camille Villar. Blatant lie kasi nga hindi lang masagot anong purpose pa. Saan nang galing yung sinasabi nila isa, dalawa, tatlo, apat, limang, whatever the maleta is. I wasn't listening. What is the purpose? Is it payment for payment for what? Diba? Nabanggit ba yung Senadora Loren Legarda 2 bilyar? Nabanggit kasi noong una. Hindi. Wala, sir, wala. Hindi. Oh, Wala. wala, sir. Oh, Diyos ko, kawawa. Imposible naman kasi may kopya ako na pwede ko ipakita sa inyo na nasa listahan si Senadora Loren at saka yung 2 bilyar. Pupunta po ako sa abogado ko actually. Titignan po natin kung pwedeng perjury, pwede po libel o what have you. At hindi lang po sila, may sasama po ako na conspiracy po ito eh. So, tatamaan, pasensya na lamang po. Ay, magpa-fight po ako ng maghahabla po ako dahil puro kasinungalingan po ito. Nabanggit din sa pagdinig si Congressman Pepito Alvarez na nagsabing tila napasama siya sa listahan ng ex-Marines nang hindi nito inendorso ang impeachment ni President Bongbong Marcos. Samantala sa kabila ng paninindigan ni Senator Sherwin Gatchalian na legal ang naging palit-liderato kahapon, ay handa siyang makipagdialogo sa miyembro ng minorya. Ang aking panawagan ay magtulong-tulong, no? So that we can move forward. Yun ang aking panawagan, and I would really like to unify the Senate kasi yun ang kailangan natin ngayon. No? And I know it's difficult for now kasi emotions are high, pero kung medyo kumuhupa ng emosyon ay kailangan namin mag-usap-usap. Sir, Samantala, sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na magtutuloy ang BRC hearing sa Lunes. At kung kanilang iimbitahin ba yung mga miyembro ng Senate Minority Bloc, yan ang inaabangan pa nila at pag-uusapan pa ng kanilang grupo. Ninya? Okay, Angela, sa ngayon, kumusta ang sitwasyon dyan sa Senado? Nandiyan pa ba yung kampo ni Senator Alan Peter Cayetano at saka yung bloke naman ni Senator Win Gatchalian? Nagpang-abot ba ang mga ito? Hindi nagpag-aabot yung dalawang grupo, no, dahil mas nauna yung naging press con ni Senator Sherwin Gatchalian kaninang umaga kaysa doon sa nangyaring BRC hearing naman nila Senator Alan Peter Cayetano. Ngayon doon sa tanong kung nandito pa yung mga senador, so far dito sa may session hall at dito sa second floor, hindi na natin nakikita yung mga senador. Yung ilang senador din mula sa majority block or sa bagong majority block ay dapat magkakaroon ng press con, pero ito muna ay kanilang hinintay at pansamantalang tsaka na lamang daw sila magbibigay ng press con o ng statement baka bukas or sa Lunes yan. Ninya? At kanina nakita namin yung video kung saan parang medyo nagkagirian itong si Senator Robin Padilla at saka si Secretary John Vic Remulla. Ano ba nangyari doon, Angela?
Ninya, base doon sa magkabilaan kasi yung naging side ng kwento, no? Ayon sa grupo nila Senator Robin Padilla, pinipigilan daw makapasok yung kanilang mga kasama na ito nga yung mga 18 Marines na sinamahan nilang pagpasok dito sa loob ng Senate building. Pero ayon naman din kay DILG Secretary John Vic Remulla, palabas siya noong mga panahon na yon. At nagulat na lamang siya dahil biglang kumaga nagpang-abot silang dalawa at nagkaroon ng tulakan. Paalis na daw dapat siya ng Senate building noong mga oras na iyon. Ninya? Gano'n naman pala. Pero sa Monday, sabi mo nga, ay matutuloy yung Blue Ribbon Committee hearing na pinamumunuan naman ni Senator Erwin Tulfo. Sino-sino raw ang invited dito, Angela? Ninya, kasalukuyang nililinis pa, no, inaayos yung guest list kasi may naunang inilabas na guest list mula naman sa kampo ni Senator Pia Cayetano. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, pwede naman nila itong gawing reference. May mga iimbitahan doon sa listahan pero meron ding maaaring hindi na imbitahan dahil kailangan nga nila i-verify kung talagang tatayo bilang maayos na mga kumaga witnesses sa loob ng hearing yung mga guest speakers and resource persons. Ninya? Alright, maraming salamat, Angela Babad.